ako sa inyo kasi una sa lahat, I'm an avid fan of yours. As in, addict ako sa inyo. Pangalawa, gusto kong may makwentuhan ng experience ko, pero hindi ko carry kapag ka-close ko yung kakwentuhan ko. Kasi baka i-judge nila ako. Kaya kayo na lang ang napili ko. Kasi alam ko, super understanding kayo. My name is Stephanie. I'm 29 years old and a young professional. Ang i-share ko sa inyo ay isang part ng buhay ko na feeling ko ay naging turning point ng lahat. Isa akong graphic artist, pero dahil mailap ang swerte sa field ko, napilitan muna akong magtrabaho as a call center agent. I started young, tapos na-addict ako sa ganda ng kita, hanggang sa na-promote ako. Naudlot lang ang success ko nung na-inlove ako sa colleague ko na mas bata sa akin ng 2 taon. Nalaman ko kasi na nagto-2-time pala siya. Sinabay niya ako sa isa pang katrabaho namin. Ang masama nito, parang halos lahat ng nasa office boto kay number 2. At dahil mahina ang loob ko, nag-resign ako. Marami naman kasi akong ipon, kaya carry ko munang hindi magtrabaho pansamantala. Bukod sa mahina ang loob ko, may tendency din kasi akong magkaroon ng social anxiety. Hindi ako naglalalabas kasi nawala yung confidence ko sa sarili ko after the breakup. Pero one time, sinubukan kong lumabas at makipag-socialize sa wedding ng kapitbahay namin. Kasama ang BFF kong si Denzel. Alam niyo, Papay at Bea, ang dami talagang pwedeng mangyari kapag may mga social gatherings, lalo na nga pag weddings, kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang klase ng mga tao. I love weddings! I so love weddings! Lalo na yung mga destination weddings. Buti na lang yayamanin nyo na bingwit ng friendly natin si Marcia. At dito sa Batangas by the beach ang kasalan. Ang ganda ng dagat. Parang tinatawag na yung beauty ko. Hoy, Denzel! Mamaya ka na mag-picture-picture dyan. Mag-check-in muna tayo sa room natin. Ang init-init, dali! Kung di ba naman sira yung aircon ng karumba mo di sana fresh-freshan tayong dumating dito. Sorry naman, ma'ams. Alam mo namang wala akong alam sa kotse-kotse na yan. Mali ko ba sa freyon-freyon na yan? Kaya nga, halika na. Ayan na yung reception, Check-in na, dali! Oo, eto na. Hello, Sir Pogi. Pa-check-in naman kami under Denzel Santiago. Okay po, wait lang po Denzel Santiago. Okay po. Pahingi na lang po ako ng ID. Tapos, sir, meron po tayo 2,000 pesos na deposit and then refundable naman po yun upon checkout. Oh, sure. Wait lang Eto na, Ako na. Ay, taray. Refundable naman, di ba? Basta wala tayong masisira sa kwarto. Oo naman, girl. Takot mawala ng pera. Ito naman, naniniguro lang. Wait lang po process ko lang po. Yes, Gora. Ang daming tao, no? Weekend kasi. Hindi po. Mga wedding guests lang po ang pwedeng mag-check-in sa amin today. Ay, talaga ba? Yes po. Nakabook na po yung buong resort for the wedding Hala, bakla! Alam nating big time yung jowa ni Marcia. Pero hindi ko naman inakala ganito ka big time. Truth! Tong baklang Marsyang to, pinagpala na nga sa kagandahan, pinagpala pa sa aasawahin. Sabi sa'yo dapat naging flight attendant din tayo gaya ni Marcia. Baka nasa eroplano yung para sa atin at hindi lang sa bus o kaya sa jeep. Talaga ba? Mag-aral ka muna lumangoy. Huwag naman mo, ikaw na lang. Tatambay na lang ako sa airport. Tsura nito. Pero Zay, for sure maraming invited na FA today. And malay mo pati mga pilot. Ganun! Huwag kang maingay. Talasan mo mga mata mo Malay mo, ikaw ang susunod magkakajokang piloto. Gaga to. Kirikiri mo. Excuse me, reservation for Conrad Tan, please. Yes sir. For a minute po. Halate tingnan mo tong isang to. Sa side ng jowa ni Marcia yan. Mukhang piloto.
Mr. Denzel? Yes. Grabe sa mister ha. Pwede namang Denzel na lang. Ay, sorry po. Ito po pala yung ID nyo and then yung key card. Thank you. Tapos pasayin na lang po dito. Alright. Hi. Conrad, tama? Hoy, ginagawa mo? I'm Denzel. Tumbak lang to. Hoy! Hi. And this is my friend, Stephanie. Hi, Stephanie. I like your name. Ha? Hello? Bye. Tara na, Denzel. Para kang baliw. Aba bakit? Nakikipag-socialize lang eh. See you at the wedding, Conrad. Well, I hope to see you too. Ha? Ako ba? Ako ba o si Steph? Parang kay Steph ka nakatingin. Sorry po ha. May pagka-buang tong friend ko. Pasensya na po. Bye! Parang tanga to. Friend, hindi pa umpisa yung wedding. Nagkakalat ka na. Uy, Steph, in fairness dun sa Conrad, mukhang mature na hindi. Mukhang, alam mo yon, tanders, pero hot. At Day, makatitig sa'yo, Day, mukhang type ka, Day. Oh, sorry siya. Pero hindi ko type ang Tanders. Ay, oo nga pala, mahilig ka sa bata. Yung immature, tapos lolokohin ka, ayos ka rin eh. Huwag mo na ipaalala, pwede? Halika na nga, nang makapag-ayos na tayo. Dahil tonight, wala akong paki sa lalaki kung hindi lang din Jack Daniel o Jose Cuervo ang pangalan nila. Taray! O sige, support kita dyan! O diba, ang saya ng wedding with 400 guests. Di mo makita yung bride and groom. Talaga? 400 yung guest? Kaya naman pala inupahan yung buong resort. Grabe, no? 400 guest. Pero ni isa, wala tayong kilala. Hello! Kapit-balur lang naman tayo ni Marsha. At saka kayo rin na yun, no? Para walang istorbo sa Naumo session natin. True! Puti na lang malapit tayo sa bar area. ay! Si Conrad, oh! Naglalakad dun, oh. Ang pogi naman ng suot na coat and tie. Mas naging yummy, Day. Oo. Hanggang tingin ka lang, ha? At bakit? Kung pwede namang hawakan, why not? Gaga to. Hoy! Conrad! Hey! Over here! Denzel, ano ba? Ang papansin mo. Shh! Maningit ka! Andiyan siya. Hi there! Good evening, ladies. Puti ka pa, ina-acknowledge ang pagiging lady ko. Ang pogi mo sa suot mo, ha? Thank you. Busy ka? Upo ka dito, oh. Denzel! No, I'm not busy. Actually, naghanap nga ako ng new people na makakausap eh. Nakakasawa yung mga same people na nakikita ako naman sa trabaho. I agree. Well, enjoying yourselves? Yeah. Obvious ba? Kita mo yung dami ng shot glass namin. Hi, Stephanie. Oo. Hi. Hello. You look beautiful. Ha? Day, libre magpasalamat. Oo nga pala. Thank you. Naku, Conrad, pagpasensyahan mo na yung friend ko, ha? Hindi magaling sa tao. Taga-BPO yan. Magaling sa phone, pero pag hinarap mo sa tao, parang nangingisay. Hoy, grabe ka. Hindi naman. Oo kaya. Anyway, so, Conrad, sa groom ka o sa bride? Groom. Callie ko si Matthew. Ay! So, pilot ka rin? Yes. Taray! Pero ilang taon ka? Sorry di naman sa pang-iintriga sa buhay. Curious lang. I'm 43. Ooh, 43 and yummy. Chareng! So, single, taken, my God, don't tell us married. I'm single. Yes. Kami rin! Lalo na yang si Steph, kakasingle lang yan. Aanga-anga kasi. Denzel,
Parang hindi naman ata tamang nagsisiwalat ka ng buhay ng may buhay sa ibang tao. Tumigil ko na baklo na ko, kahiya ko. Girl! Saan ka nakakakita ng baklang marunong mahiya, aber? Naku, Conrad, pasensya ka na ha. Nakainom na kasi kami. Pero you can go na. You can go back to your friends na. Oo, tama. Well, parang mas gusto ko pang tumambay dito eh. Naku, mabubore ka lang sa table namin. Seniors kasi tong ka-table namin umexit na. Oh, edi good. Kailang naman ang gusto ko kausap eh, lalo ka na, Steph. So your friend said, aanga-anga ka daw? Why so? Naku, wala. Mahabang istorya. Lang, boring, walang dating. Well, I'll be the judge. Sige, kwento mo. Hindi, wala lang yon. Chika lang ni Denzel yon. Love life na lang niya yung tanungin mo. Daig pa pelikula sa dami ng plot twist. Hindi kasi ganito yarn. Yang si Steph, ginawa yung ka-office mate niya. Tinutime siya ng isa ring ka-office mate nila. Pero ang nangyari, siya ang urig, pero siya pang nagmukhang masama. Oh, ha? Kaya ayan, nag-resign na lang ang lola mo. What the hell, Denzel? You know what? Excuse me. Restroom lang ako, ha? Bye! Bruhang Denzel to. Hindi mo malaman kung anong trip sa buhay eh. Mukha na nga akong tanga, ingungudgod pa. Ay, nakakahiya. Babalik na nga lang ako sa kwarto. Buwisit na yan. Popoy at Bea, sabi ko naman kasi sa inyo, I have social anxiety sometimes. Hindi ako magaling mag-handle ng mga awkward situations. I hate it kapag ako ang nasa center of attention. Kaya ang solusyon ko palagi is mag-walk out. Pero nung gabing yon, nag-walk out ako hindi lang dahil sa nahihiya ako sa pinagsasasabi ni Denzel. Nag-walk out ako kasi parang hindi ko ma-handle yung matinding presence ng Conrad. Sobrang attractive niya kasi. Ang lakas-lakas ng dating. Tapos nakakaloka pa kung makatingin. Ang hirap makipag-eye to eye sa kanya. So ganito, I'm 29, he's 43, pero alam nyo, hindi siya mukhang 43. Wala siyang prominent wrinkles o puting buhok. Papasa pa siyang nasa late 30s. He's matangkad, moreno, pero medyo singkit. Tapos meron siyang perfectly shaved na balbas at bigote. Siya yung tingin pa lang alam mong mabango, mamahalin. And you know what? Kahit naka 3-piece na suit siya, mapapansin mo na he's physically fit. Or yung batak, mas malaki pa nga ata yung tiyan ko kesa sa tiyan niya. Naisip ko pa noon, kung pwede lang siyang jowain at jojowain ko talaga siya. Kaya lang malabo. Kasi parang hindi connected yung mundo namin. Tsaka feeling ko that time, parang masakit sa ulo yung mga tipuhan ni Conrad. And I'm tired of sakit ng ulo, Popoy at Bea. At isa pang tsaka, as if naman magugustuhan niya ang isang tulad ko. Sobrang plain lugaw lang ako. So, given all the factors, mukhang tama nga ang desisyon ko na mag-walk out muna mula sa party. But then again, sa isang social gathering na may alak na involved, anything can happen. Kahit kailan talaga hindi ko kakayanin magsuot ng heels pang matagalan. Ay, tanggalin ko nga tong sandals ko. May paltos na ako agad. May tumatawag. Tss. O ano, leche ka. Bahala ka dyan mag-isa. Landiin mo yung Conrad hanggat gusto mo. Ito naman. Sorry na. Nadala lang sa tequila. Buwisit ka. Balik ka na dito. Wala na yung Conrad, oh. Tapos na yung reception.
after party na, Jai. Nagsisialisa na yung mga ibang tao. Ang matitira na lang ay yung mga young, wild, and free. Balik ka na, Jai. Ang dami ko naiispatang prospect. Roar. Ikaw na lang. Hindi na kaya ng paa ko. Kunin mo tsinelas mo, tas balik ka dito. Ito naman, huwag ka na magalit. Minsan lang naman tayo umawra ng ganito, tapos magtatampururot ka pa. Balik na, Pax. Ay, titingnan ko. Babalik muna ako sa kwarto. Lagyan ko lang band-aid tong paltos ko. Okay, push. See you later. Nek-nek mo. Pumarty kang mag-isa mo. Matutulog na ako. Sayang naman. Ay, shoot ang iners! My God, may tao pala dyan. Sorry, akala ko naririnig mo yung tunog ng sapatos ko eh. Anong ginagawa mo pala dito? Hindi pa tapos yung party ah. Yeah, kaso I was worried about you eh. Hindi ka na kasi bumalik. Baka mamaya, I don't know, baka nahulog ka na sa pool or what. Kasi sabi ng friend ko, aanga-anga ako, no? Sorry nga pala ha. I didn't mean to force you to tell something about yourself. I'm really sorry. I was just really curious. Hindi. Wala, okay lang yun. Bali sige una na ako. Good night. Let me walk you to your room. Ha? Medyo madilim yung pathway eh. Hindi. Carry lang. Lapit lang naman eh. Ge. Stephanie? Oh. Samahan na kita, I insist. Para lang panatag ako na safe kang nakarating sa kabana niyo. Parang mas delikado pang ako sa'yo eh. Sorry, ano yan? Wala. Hindi ka ba komportable sa akin? Ha? Do I make you feel uncomfortable? In English mo lang eh. Hindi naman. Sakto lang. Sige, una na ako. Hatid na kita. Bahala ka. Gawin mo gusto mo. Ge. So, tahimik ka talaga, no? Or sa akin lang? Hindi kasi... kasi hindi naman kita kilala eh. Sabagay, fair enough. So, maybe we should be friends? Sabi ko, we should be friends. Hindi, okay lang. Okay lang? I mean, sorry hindi kasi talaga ako friendly. Hindi ako masyadong magaling sa friendship department. I see. No worries, I understand. So, what do you do now? Nag-resign ka sa BPO, tama? Ha? Oo. Hindi ko pa alam eh. Nag-iisip pa ako kung anong gagawin. Yung tama. Ito na pala. Andito na ako sa kwarto namin. Salamat sa sa paghatid. Sige na, alis ka na. Ha? I mean, sige, pasok na ako. Bye. Stephanie? Good night. Good night. Hinga, Stephanie. Hinga. Nakakalokong lalaking yan. Hindi mo malaman kung gentleman o may stalker tendencies eh. Grabe, nag-iinit. Pinagpawisan ako dun dahil siguro sa alak to. Makaligo na nga.
Mas masaya pala yung ganito eh. Relaxing music. Tapos may pa-red wine. O ano? Asan ka na? Akala ko kukunin mo lang tsinelas mo. Magdadalawang oras na di ka pa bumabalik dito. Zay, ang dami ko nang nakilala kung alam mo lang. Ge, pakasaya ka. Tawagan mo na lang ako kung maglalakad ka pabalik dito sa kwarto o tatawag ako ng bellboy para isakay ka sa cart. Halika na dito, bakla. Naku, kung kailangan kalad ka rin kita gagawin ko. Antayin mo ako. Humanda ka sa akin. Bahala ka na sa buhay mo, Denzel. Malaki ka na. Ang bilis namang makarating ng baklang yun dito. Bakla! Sabi ng ayoko Hi. Ikaw na naman? I'm sorry. Huwag ka sana matakot or what. I was just passing by. Tapos naisip ko lang na i-check ka kung okay ka lang or kung bumalik ka doon sa party. Well, kita mo naman. Buhay pa naman ako. You're drinking red wine? Oo, nasa ref eh. Mukhang masarap eh. Right. Paano? Sarado ko na to ha. Bye. Stephanie? Wala. Wala. Never mind. I mean, good night. Una na ako, ha? Conrad? Yes, Stephanie? May sasabihin ka? Kailangan mo na kasama? Would you like me to come in? Yes. Please? Come here. You smell so good. So soft. Let me take it to bed. Can I take off your dress? Yes, please. Tanggalin mo yung t-shirt mo. Yes, ma'am. Pants. Dalian mo. Impatient, ma'am? Shut up. Dalian mo. Pasok na. Ha? Ayaw mo bang... Mamaya ng foreplay. Hindi ko na kaya eh. Dali na. Yes, ma'am. Faster. Yes. Please. Dagat mong katawan, di ko na mapigilan. Gusto na kitang maituyan sa gitna ng langit at mga bituin. Sa kalawakan kakilalanin. Popoy at Bea, oh my God. Pag sinabi kong it was the best sex I've ever had, it was the best sex I've ever had.
I've had experiences before, lalo na nga sa ex ko, pero yun na siguro yung pinaka-sobrang L na L ako. Pinaka na, sobra pa. Ganun katindi. Kasi gwapong-gwapo talaga ako kay Conrad. Tapos, siguro, dala na rin ng personal experiences niya. Alam niya how to handle me. Where to touch me, where to kiss me, how to pleasure the woman in me. Seryoso, walang halong kabastusan, real talk lang. Ang galing ni Conrad humalik, humimas, at higit sa lahat, humagod. Like every stroke, nakakabaliw. Para akong nasa ibang planeta that night. E di eto na nga. Paggising ko kinabukasan at nakita kong katabi ko si Conrad at mahimbing na natutulog, natuwa ako. Natuwa at kinilig. But for some reason, ilang minuto lang ang tinagal ng kilig. Bigla akong napaisip na parang mali. Parang mali ang ginawa ko or ginawa namin. Kasi baka mamaya one night stand lang pala ang gusto ni Conrad. Hindi ko gawain yun. Oo, sige, bumigay ako sa kanya, pero I'm not that kind of girl na makikipag-sex with random guys out of tawag ng laman. But Conrad made me do it. I got scared. Nag-overthink ako bigla. At syempre, kasunod na doon yung bonggang-bonggang pagpapanik. Asa na ba yung baklang yun? Ba't hindi ko na ma-reach yung phone? Buhay pa ba yun? Bakit hindi na siya bumalik sa kwarto? My God! Hanapin ko na ba siya sa buong resort? Kaya lang baka magising si Conrad. Tapos wala ako. Tapos baka kung anong isipin. Teka, may paki ba ako sa iisipin niya? Mas importante naman ata yung kaibigan ko, no? Hanapin ko na si Denzel. Oh, Stephanie. Hey, girl. Hoy! Anyari sa'yo? Bakit hindi ka na lang bumalik sa kwarto? Saan ka galing? Saan ka natulog? Ano na namang kalukuhan ang ginawa mo, ha? Nagwala ka na naman, no? Wow, talaga ba? Ako talaga yung may ginawang kalokohan? Ha? Day, nag-attempt naman akong jumuwi sa kwarto natin. Kaso, pagbukas ko pa lang ng pinto, akala ko minurder ka na. Diyos ko, pagsilip ko minumurder ka nga. Minumurder yung kieme mo in a very, very, very good way. So, kamusta naman, Steffi? Kamusta ang iyong Steffi? Happy yarn? Shh! Huwag ka nga maingay. Lo, hina-hina ng boses ko eh. So, kamusta nga? Grabe girl ha. Buti na lang magkakalayo ang mga kabana kundi rinig ng katabing kwarto yung ungol mo. Denzel naman, mamaya na yung ganyang chika. Tulungan mo muna ako. Bakit? Anyari? Huwag mo sabihin na murder mo rin si Conrad ha? Shh! Huwag kang maingay. Siyempre hindi gagaano. Kaya lang andyan pa siya sa loob eh. Tulog. Ay, really? Good sign yan, girl. Good sign? Anong good sign? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Hindi antayin mo magising. Kaya lang ang awkward eh. Anong gagawin ko pagising niya? Anong sasabihin ko? Teka nga, bakit ba napapraning ka? First time, te. Denzel, alam mo namang never ko pang nagawa yung ganito. Hindi ako ganito, alam mo yan. Hindi ko gawain itong mga one night stand na ganito. Bakit naganap? Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Hindi mo alam? Siya kasi. Oh, anong ginawa? Alam mo yung pa-chill-chill lang ako, pa-wine-wine lang. Pa-wine-wine, okay? Inaantay ko lang yung haliparot kong friend na bumalik sa kwarto. Okay, ako yon tama. Tapos biglang, boom! Boom? Anong boom? May sumabog? Biglang may nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, Oh, ano nakita mo? si Conrad. Bagong ligo, naka-t-shirt tsaka pantalon. Nakadamit naman pala. Tapos, Tapos ano? bigla na lang niya akong hinalikan. We, maniwala ako sa'yo. Parang di naman ganun tipo yung otoko. Yung bigla ka na lang manununggab. Hoy, totoo ha. Siya yung unang humalik sa akin. Baka may sinabi ka o may ginawa ka para sunggabang kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Gaganyan-ganyan ka pero nasa loob ang kulo mo. Hoy, Denzel.
Alam mo, hindi ko gawain to. Sabi ko ba naman kay Conrad, nangingisay ka pagkaharap mo ng mga tao? Yung pala, iba yung nangingisay sa'yo. Denzel naman tulungan mo na ako. Eh anong gagawin ko? Alis na tayo, hindi ko kaya rin makita siya ulit. Alam mo, ang sama mo. Hoy, feeling ko naman pang one night stand lang yung hanap niya. Mas mabuti nang ako yung mang-reject kesa naman ako yung ma-reject, no? Nakakahiya kaya. Dali na, check out na tayo. Dali na, Box. Eh paano natin gagawin yun? Eh nasa loob yung mga gamit natin. Iwan na lang natin. Wallet na lang tsaka cellphone yung dalhin natin. Di pwede, no? Denzel? Kumalma ka nga. I can't. Kalma. Paano? Manahimik ka muna and let me think. Dalian mo mag-think, please. Huwag ka mamre. Sure. Denzel! Teka, nag-iisip ako. There you are. Something wrong? Parang nakakita ka ng multo, Stephanie? I was looking for you. Looking for me? Nag-alala kasi ako, pagising ko wala ka eh. Naku, Jai! Bakit ngayon ka lang nagising? Sabi ko sa'yo may meeting ako sa Manila eh. May meeting? Oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Naku, Conrad. I hope you don't mind. Kailangan na naming magligpit kasi may hinahabol akong meeting. Meeting? Kahit weekend? Oo, ganun talaga kami mga alipin ng salapi. Walang weekend. Basta may trabaho, racket, ganyan. Go sa go lang. Right. Excuse lang, Conrad, ha? Pasok lang kami sa kwarto. Nagmamadali si bakla eh. Sure. Need my help? No! Hindi na. Thank you. Sige, pasok na kami. Bakit pa siya tawag ng tawag? Ikaw binigay mo number mo Hindi ko binigay, okay? Nagulat na lang ako at nagkapalitan na kami ng number. Baka nang tulog ako, no? Baka. Denzel, anong gagawin ko? Block ko na kaya? Alam mo ikaw, ang mean mo, ang sama-sama mong babae. Anong ginawa ko? Ako nga yung kawawa kasi nag-enjoy siya sa akin. Tinake advantage niya yung pagiging lasing ko. Lasing? Sigurado ka siya ang nag-take advantage? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi ka ba nakinabang din? Tsaka, tingnan mo nga tumatawag siya sa'yo ilang beses na. Meaning, hindi lang pang one time ang habol niya. Ano? 2 time? Fubu? Thanks, but no thanks. Assuming ka Hello? Red flag kaya siya? 43 na pero wala pang asawa? Walang anak? Binata pa rin? Kung totoo mang binata siya ha, ibig sabihin wala siyang balak magseryoso sa buhay. Sex lang yung trip niya, walang jowa-jowaan at mas lalong walang kasal-kasalan. Ay, sa wakas tumigil na din. Konti na lang ibablock ko na to. Red flag ka din no? Ako? Ang dami-dami mo nang inassume dun sa tao. Nakikita ko naman, mukhang gusto ko naman niya. Siyempre, kaya nga niya ako ginapang eh. Wow! Ganda mo matanong nga kita. Nandidiri ka ba sa kanya kaya ka ganyan? Hindi ka ba nag-enjoy o natuwa sa mga naganap? Ano? Yung totoo Ayoko ng palakang chika. Nag-enjoy naman. Actually, Box. Ano? Ang sarap niya. Kalurks! I mean, ang swabe lang lahat. Like, nasa pintuan pa lang siya. Pumipintig na yung anak ko. Sabi na Unang kita pa lang, no? Sa reception pa lang na Saison ka na, no? Hoy, grabe, hindi naman. Oo, ganun yon. Kaya nung nakita mo siya sa pintuan at bagong ligo, wala na. Yung ma-moist-moist lang, nagbaha na. Kaya, Jai, ano pang problema? Sagutin mo na kung tukaan at sundutan lang naman ang habol niya sa'yo. Di ganun din ang habol mo sa kanya. Magamitan kayo.
life is too short. If you can't find happiness sa love life, at least make Stefifi happy. Okay po, Puyat Bea. Oras na para magpakatotoo ako sa inyo. Aaminin ko, I really liked Conrad. I like what we did. Although, kung hindi siguro ako naka-red wine, hindi ko siya magagawang papasukin sa kwarto ko. Pero yes, ginusto ko ang nangyari. Yes, ginamit ko ang red wine para humugot ng lakas ng loob para lumande ng very slight. At kung tatanungin niyo ako kung gusto ko pang maulit yon, ang isasagot ko is, yes, please, give me more. I want more. Pero nakakatakot eh. Kakagaling ko lang sa isang heartbreak. Ang hirap magtiwala ulit sa lalaki. Paano kung trip lang ako ni Conrad for one night? Paano kung na-realize niya na typical lang akong babae? Nothing special. Paano kung hindi niya bet na kilalanin pa ako? Gaya ng gusto kong makilala pa siya. Kaya bago pa man ako makaranas ng rejection, tumakas na ako kaagad. Sorry guys ha, mahina talaga ako sa mga ganitong bagay. Hindi ako strong, confident woman pagdating sa love, sex, and relationship. Pero I swear, naisip ko that time, kung hindi man kami magkita ulit ni Conrad, I will never forget him. Him and his crazy ability to make me weak. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Yes, please. Popuyat Bea, eto na nga yung plot twist na hindi ko inaasahan. Conrad kept on calling me. As in, panayang tawag at pagme-message. Pero ni isa, wala akong sinagot. Hinanap din niya ako sa social media, pero wala akong inaccept sa mga requests niya. Marami sa inyo magsasabi na, bruha to, ayan na yung chance. Kaso nga, 'di ba? Ilang beses kong sinabi sa inyo na hindi ako magaling sa awkward situations. Hindi ako magaling mag-handle ng mga bagay na bago sa akin. Natatakot akong harapin ulit si Conrad. I'm not sure kung magsuswak kami. We just shared one night. I barely even know him. Tapos, he's way older than me. Kung ganito ako ka-immature umarte, malamang sa malamang, hindi rin magtatagal kung ano man ang pwede sana naming nasimulan. Tsaka hello, ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang mas matanda sa akin yung jowa ko? Kung magiging jowa ko si Conrad. Gets ko yung don't mind what other people say, pero syempre, nakakailang. Yung alam mong ang daming chichika behind your back. Isipin pa nila, gold digger ako. O kaya kabit, bilang mapera din itong si Conrad. Kaya kahit gabi-gabi kong nire-replay sa utak ko yung mga masasarap na ginawa sa akin ni Conrad that one night, tinatakasan ko pa rin ang mga tawag at attempt niya na makipagkita sa akin. Jai, anong ginagawa mo, Jai? Gumagawa ng resume. Ay, taray. So hindi ka rin pala makakatagal sa bahay lang. Siyempre, nauubos din ang ipon, no? O sige, last na. Promise. Ano yon? Pa-deliver tayo, please. Denzel naman kakasabi ko lang na nauubos ang ipon. Anong gusto mong pagkain? Dali, order na! Ay, puti sa pagkain, marupok ka, no? Sa lalaki, wala kang kwenta. Umorder ka na bago pa magbago yung isip ko. Eto na nga, o-order na. Ano yun? Parang ang ingay sa labas. Kanina umaga pa yan. Kalavered here and there. Baka may naglilipat. Ay, si Marsha nga pala, nag-i-impake na. Kasi lilipat na sa mansyones nila mag-asawa. Baka ngayon yung pull out nila ng gamit. Ay, talaga ba? Teka, silipin ko.
Oo nga. Naglalagay na sila ng gamit sa truck. Ang daming gamit ni Marsha. Kaganda ng furniture, oh. Sabi sa'yo, dapat talaga nag-fly. O bakit? Ba't ganyan yung mukha mo? Oh my God. Bakit nga? Suspense pa to eh. Si Conrad tsaka dalawa pang pogi sa balor ni Marsha ang tumutulong sa paghahakot. Pero itong si Conrad palingon-lingon dito sa bahay natin. Tapos chumichika kay Marsha, lingon ulit. Tapos chumichika si Matthew, lingon ulit dito. What the Hindi nga! My God, parang alam na niya na dito ka nakatira. Oh my God! Denzel, sarado mo yung bintana. Sarado mo, dali! No. Hindi niya ako pwedeng makita. Teka, nakita ka ba niya? Nakita ka ba niya nakadungaw, ha? Hindi ko alam. Huwag ka na sumilip. Tingin mo gogora dito yon? Sabi mo lumilingon-lingon eh. Okay, wait. Kalma. Malay mo naman. Nagandahan lang sa fasad ng balor natin. So kanina pa silang umaga dyan? Bakit ngayon mo lang sinilip? Aba, malay ko ba? Busy ako sa K-drama. Alis kaya ako, no? Oo, tama. Alis na lang ako. Ayun na, bakla! Tumatawag na siya. Feeling ko nakita ka nun. Teka nga ha. Bakit ba tayo nagpapanik? Ano ngayon kung nandyan siya? Bakit ka ba natatakot ha? Akala ko balik mo naman yung tao. Basta! Parang tanga to. Ang immature mo ha. Hindi ko lang ma-explain sa'yo, Denzel, pero I swear, trust me, mas mabuting hindi na kami magkita forever and ever, amen. Kaya hawiin mo lahat ng kurtina, make sure walang masisilip dito sa loob. Pag yan talaga nagpunta dito, tatalon ako sa bintana. Bakla, nagugutom na talaga ako. Di kumain ka dyan, may mga pagkain naman tayo ah. Delata? Pansit Canton? Ayoko! Gusto ko totoong pagkain. Magpa-deliver na tayo, please. Fine. Silipin mo muna kung wala sina Conrad kina Marsha. Dahan-dahan lang as in konting angat lang. Mukhang wala naman na. Wala na yung truck eh. Malinis na rin. Sa loob ng bahay ni Marsha, may tao? Oo. Kasambahay nagwawalis. Feeling ko wala na sila, Steph. Di mo naman kasi sinagot yung tawag ng Conrad kanina. Kaya feeling ko na-gets na niya yun. Ay, buti naman kung ganun. Sige na, magpa-deliver ka na. Ay! Sino yun? Silipin mo nga sa peephole. Huwag kang maingay ha. Teka. Steph, I'm really sorry. Pero napapagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa kaartehan mo. It's about time that you take responsibility for your actions. Ha? Anong sinabi mo? Take responsibility? Pinagsasabi mo? Sino bang nasa pinto? Isa pa, gutom na ako. Kaya wala na akong pakikahit mag-friendship over pa tayo. Ha? Hoy! Bakit mo inunlock? Denzel! Hoy! Hey, Conrad! Oh my God! What brings you here? Oh, hi Denzel. I want to see Stephanie Sana. I know she's there. Yes. Come inside our humble abode. Oh, Steffi! May bisita ka. Conrad, ikaw na bahala ha. I'll just step outside para makapag-usap kayo. Diyan lang ako sa eatery sa kanto. Alright. Thank you, Denzel. Oh, sure. Hayop kang bakla ka. Friendship over na talaga tayo mamaya. Stephanie, Uy! Conrad! Hey! how are you? Okay naman. Oo, tama. Okay naman. Iniiwasan mo ko. Pwede ka bang malaman kung bakit? Parang hindi naman. I was just busy. You know? Busy with? May work ka na? Magkaka-work na. Nag-a-apply na ako sa mga companies, ganyan. So bakit mo ko iniiwasan? Hoy, grabe ka. Hindi naman. Stephanie, here's the situation. May nangyari sa atin isang gabi. Ginusto natin pareho.
But I was hoping it could be the start of something new. Kasi I went to your room, hindi lang para magpalipas ng oras. I knocked on your door kasi gusto talaga kita makita ulit. Kaya lang kinabukasan, you started acting weird. Tapos biglang wala na. So, Stephanie, what happened? May mali ba akong nagawa? I mean, tell me. And then saka kita lalayuan. Diretsuhin mo ako. I can take it. Hindi mo ba ako gusto? Hindi naman sa ganon. Ano kasi Ano? Conrad, ano kasi Fine. I like you, okay? Hindi naman kita iimbitahan pumasok sa kwarto ko kung hindi. Duh! Kaya lang nakakatakot ka kasi. I mean, hindi ako literal na natatakot sa'yo. Pero natatakot ako sa mga bagay na nagagawa ko kapag kaharap na kita. Para kang para kang bad influence, para kang walking delubyo, alam mo yon? Nawawala ako sa katinuan pag andyan ka. You make me do things na hindi ko naman talaga ginagawa. Gets mo ba? Okay. So ayaw mo ba ako o gusto? Look, Conrad, hindi pa ako ready sa ganitong... So ayaw mo sa akin? It's complicated, Conrad. Please, you like me or not? I'm not ready, Conrad. Then let me help you. Conrad. Conrad. You want me? Yes. You want me inside you? Yes, please. Dapa. I'm taking you from behind. Guess you've been a bad girl, Stephanie. And that was the end of me. Yun na nga bang sinasabi ko sa inyo, Popoy at Bea. Kapag kaharap ko si Conrad, nawawala ako sa katinuan. He always makes me feel something weird. The sexual tension was intense. Sa madaling salita, every time nakikita ko siya, nagiinit ako. Yung, kung makatingin kasi siya, parang kala mo, hinuhubaran niya ako. Kaya ayan tuloy, ginugusto ko tuloy maghubad talaga in real life. Pero kidding aside, Popoy at Bea, dahil na rin sa pangungumbinsi ni Conrad, pinagbigyan kong magkakilala pa kami. At yung getting to know namin, nauwi na nga sa isang official relationship. Salamat na lang talaga sa Diyos at nagkasundo ang ugali namin. Marami kaming differences pero sobrang bait at sobrang lawak ng understanding ni Conrad. Aaminin ko, hindi lang siya mature sa akin physically, mas mature din siya talaga mentally and emotionally. Kung ano yung kinaaligagá ko, siyang kinakalma niya. By the way, dahil pilot si Conrad, once a week ko lang siyang nakakasama kapag hectic ang schedule. Although may mga times na 2 weeks, wala siyang lipad. Sa iba, mukhang mabilis sa mga pangyayari, pero for me, it was a slowly but surely process.
At nung umabot na nga kami ng 3 months, saka palang medyo umusbong ang ilang issues. So for this month, first 2 weeks ko maluwag, pero third and fourth tight yung schedule ng flights ko. Gusto mo next week na tayo mag-out of town? Pwede rin. Pero teka ha, try kong magpaalam. Baka kasi walang pwedeng sumalo ng incoming workload ko eh. So baka weekend lang tayo pwede umalis. Sige. Magpaalam ka muna, then let me know agad, ha? Para makagawa tayo ng backup plan in case 2 days ka lang pwede. Okay. IPPM ko yung supervisor ko sandali. Sa Facebook? Close kami noon. Parehas kasi kami ng alma mater eh. Well, speaking of Facebook, I'm curious. Bakit hindi mo pa ina-approve yung friend request ko? I mean, ngayon ko lang naalala. Sa Viber kasi tayo madalas pagkausap eh. Ano kasi eh. Hiding something? Uy, grabe ka. Wala ah. Then why? Kasi... Sus, sayang ka na naman, Stephanie. Sabihin mo na lang ng diretso. kasi naman, kapag in-approve ko yung friend request mo, baka mamaya mag-relationship status request ka bigla eh. And? And ano? Ayaw mong ina-relationship yung status mo? Hindi sa ayaw, pero pwedeng wag muna. And why is that, Mrs. Stephanie? Pwede kayang paabot muna tayo ng mga, let's say, 6 months? Yun, siguro safe na yun. Bakit? Kasi naman, Conrad, yung Facebook, kuta ng mga marites yan. Pag nakita nila na in a relationship ako, edi sandamakmak na interview portion yung magaganap. Lalo na mula dun sa dati kong workplace, sasabihin ng mga yon, hala, ang bilis, may jowa na siya agad. Hala, mas matanda sa kanya yung jowa niya. O kaya, baka isipin nila, taghirap si ate, jumawa ng mas matandang madatong. Alam mo yun? Paano kung next month ayaw mo na sa akin, edi tatanggalin ko yung in a relationship status. Tapos, another round of umaatikabong maritesa na naman. You get what I mean? Well, hindi ako nakaka-relate sa dilemma mo, pero sige. Babalato ko na lang sa yan. If hindi ka pa komportable to let your friends know that we are dating, fine. Hindi ka naman obligadong ipaalam sa kanila lahat. Pero ayoko maghintay ng 6 months. I'll give you until next month. Hindi ka obligado sa kanila pero sa akin, oo. Ayokong isipin nilang single ka pa rin. Baka mamaya kung sino-sinong ireto sa'yo. Your friends, or at least your closest friends, need to know na taken ka na. You're taken by me. Ay, wow. Possessive yan. Medyo. At alam mo kung anong pinagdaanan ko, di ba? Oo nga pala. I understand. Hayaan mo. Paghahandaan ko yung grand jowa reveal natin. Anong grand jowa reveal? Magpipicture tayo summer na may magandang view. Tapos, akbay-akbay mo ako gaya ng ganito. Tapos, backshot lang para aesthetic, ganun. Mga kalokohan mo talaga eh. Ay, ayaw mo? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Anyway, teka, i-message ko na yung supervisor ko. May tao sa labas? Sino kaya? May ine-expect ang bisita? Wala naman. Baka si Denzel yan. May susi naman yun eh. Baka naiwan. Wait lang silipin ko kung sino. Sino kaya nasa labas? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Bakit? Shh! What's wrong? Sino nasa labas? Paano ba to? Anong problema? Yung tatay ko nasa labas. Tatay mo? Bakit nagbubulungan tayo? Why don't you open the door? Hindi naman niya alam na may boyfriend ako eh. Ulit! Di tamang-tama. It's about time na makilala niya ako. Hindi niya alam na may boyfriend ako at nasa 40s na. So? Malay ko ba kung anong magiging reaksyon niya? Baka hindi siya matuwa. Baka magalit. Stephanie, you're 29 years old, for God's sake. And you're 43 for God's sake! Okay. So issue pala sa'yo yung age gap natin, ganon.
mo. Hindi sa akin, syempre. Ewan ko sa tatay ko. Hindi ako prepared. Hindi ko pa nahanda yung speech ko. How about you let me handle this? Hindi mo ako kayang ipakilala sa tatay mo, so ako yung magpapakilala sa sarili ko. So bubuksan ko yung pinto. Wag! Conrad naman, wag muna ngayon. Next time na lang pag ready ako. Stephanie, yung sa mga kaibigan mo mapapalagpas ko eh. Pero yung pati sa tatay mo itatago mo ko? Well, parang ayoko naman ata ng ganun. Conrad, hindi mo kilala yung tatay ko. Stricto yun. Tsaka judgmental. Yung bibig nun, balasubas. Bastos, walang preno. Baka masuntok mo lang siya. It's okay. Hindi, Conrad. Maniwala ka sa akin. Marami nang nakaaway yung tatay ko dahil sa mabantot niyang ugali. I'm pretty sure I can handle him. Bubuksan ko na yung pinto. Conrad! Good afternoon, sir. Patay na. Ay, good afternoon. Sino ka? Bahay to ng anak ko Sino ka? Asa anak ko? Tay, andito ako. Sino to? Ang ginagawa niya dito? Tay, Boyfriend landlord niya po. ko. Ano ka mo? Ano ba talaga? Landlord o boyfriend? Pinagloloko niyo ba ako? Hindi, tay, ano kasi. My apologies, sir, for not introducing myself sooner. Come in, sir. And have a seat po. My name is Conrad, and I've been seeing your daughter for almost 3 months now. Seeing my daughter. Kinikita-kita mong anak ko? Ano ibig sabihin nun? Conrad, magtagalog ka na lang. Allergic sa Englishers yung tatay ko. Sige, sir, boyfriend po ako ng anak ninyo. Boyfriend? Ikaw? Totoo ba yun, Tepay? Oo, tay. Eto boyfriend mo? Bakit parang mas matanda sa'yo to ng maraming taon? Ilang taon ka na ba, ha? I'm 43, sir. 43? Hoy! Ang layo ng edad mo sa anak ko, Papasa ka ng tsuhi na ito, Tay! Hibang to, May asawa ka na, no, ha? Ginawa mong kabitong anak ko, no, ha? Tay! Hindi, Kilala ko yung mga tipuhin mo. Mga mahilig sa bata. Umamin ka na. Anong habol mo sa anak ko? Sugar daddy ka ng anak ko, no? My God, tay! Sir, Huwag ka na sumagot. Wala akong pake. Layuan mo ang anak ko. Ang tanda-tanda mo na. Parang kapatid na kita. My God. Ayoko sa'yo. Humanap ka ng kaedad mo at huwag mong bibiktimahin tong anak ko. Tay! sir, with all due respect, I'm not married. I was once, but we are legally separated for how many years now? Wala po ako masamang intention kay Stephanie. Nagkataon lang po talaga na nag-cruise ang landas namin and everything fell into place. Fell into place. Nagsasabi nito. At naniniwala naman po ako na age doesn't matter when it comes to relationships. Hoy, Carlo. Conrad, tay. Whatever. Hoy, lalaki. Ayoko sa'yo. Marami dyan ang mas okay para sa anak ko. Yung mas bata. Yung mas malakas. Hindi katulad mo na ahas na pupulupot sa leeg ng anak ko. Nanakawin mo lang kabataan niya. Tay! Kaya lumayas-layas ka dito. Tay, tama na! Aba, naninigaw ka? Tignan mo na. Tignan mo nung ginawa mo sa anak ko. Never akong nasigawan yan. Ngayon lang, dahil sa'yo, kita mo na nga. Oh, nako. Tay, pwede po bang shut up muna kayo? Nakakahiya kayo eh. Hindi nyo naman po kilala si Conrad. Tapos kung ano-ano yung pinagsasabi nyo. Tay, kung meron man sa amin yung ahas na lilingkes, ako yon. Nakita nyo ba itsura niya? Ang pogi oh. Parang di naman. Ang pogi, ang tangkad, ang bait at higit sa lahat, ang yaman, tay. Stephanie, Masyadong mataas yung tingin nyo sa anak nyo, eh ano lang ba ako? Stephanie, don't say that. Totoo naman eh. Hoy, babae. Ano ka lang? Pagkatapos ka namin alagaan ng nanay mo, mamalitin mo sarili mo ng ganyan? Wala akong pake kung mayaman yung lalaking yan. You deserve the best. Yung masasamahan ka ng matagal. Yung mabibigyan ka ng anak, ng pamilya. My God, tay. Sir, Manahimik ka. Tepay, anak. Ako ang paniwalaan mo. Akong tatay mo. Hindi kita ilalagay sa kapahamakan. Pinapaikot ka lang ng lalaking yan, ha? Kapag nakuha na niya ang lahat sa'yo, iiwanan ka rin yan. Maniwala ka sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo para maprotektahan ka. Talaga? Para maprotektahan ako? Eh nung sinaktan ako nung ex ko na mas bata kay Conrad, asan ka? Dinamayan mo ba ako?
Pinagsalitaan mo ba ng masakit yung nanakit sa anak mo? Hindi naman, di ba? Bakit ka mo? Kasi anak ng kumpare mo yung tarantadong ng loko sa akin. Problema sa'yo, Tay. Case-to-case basis yung galit mo eh. So I'm sorry. Wala akong pakikinggan ngayon kundi yung sarili ko. Halika na, Conrad. Stephanie, huwag natin iwan yung tatay mo dito. Halika na! Kausapin natin na maayos yung tatay mo. Halika na o makikipag-break ako sa'yo. Stephanie, please. Ngayon lang, Conrad. Pagbigyan mo na ako. I'm really sorry, sir. Please, excuse us. Halika na, dali! Yes, Popoy at Bea, may jowa ako pero wala munang jowa reveal kahit ilang buwan na kami. Uulitin ko, mahina ako in handling things na hindi ko pagamay. At dahil hindi pa ako ready sumagot sa inquiry ng mga tao about my new boyfriend, minabuti ko munang i-secret ang lahat. Kita nyo na, mismong tatay ko nga ang OA maka-judge. Ibang tao pa kaya? Ayoko lang ma-hurt si Conrad. Okay, fine. Ayoko ding ma-hurt ako. Mabilis kasi akong tabla ng mga panghusga o chismaks ng iba. Gustuhin ko man maging unbothered queen. Mahirap. Wala sa personality ko. Pero Popoy at Bea, hindi lang yon ang naging pagsubok sa mga unang buwan ng relasyon namin ni Conrad. Dito ko na nga i-reveal ang isang importanteng bagay tungkol kay Conrad. Nagkaroon siya ng asawa dati. Maaga silang nagpakasal, mga nasa early 20s. Pero sa kasamaang palad, naghiwalay din sila. Meron silang isang anak nila, pero hindi si Conrad ang ama. So medyo gets nyo na siguro kung bakit sila naghiwalay. Pinakilala naman sa akin ni Conrad yung ex-wife niya. Kasi kahit hindi siya ang tunay na ama ng bata, si Conrad na ang tumayong tatay. Kaya whether I like it or not, may connection pa rin si Conrad sa ex-wife niyang si Ashley. Pero alam niyo ba, unang kita ko pa lang kay Ashley, alam ko na isa siyang problema. Yes, friend din naman siya, maayos naman kausap, civil, ganyan. Pero alam mo yung asta niya feeling entitled. Yung feeling niya, kahit may bagong tao na pumasok sa buhay ni Conrad, siya pa rin ang number one. Porket ex-wife siya at may anak kuno sila. Steph, ilalagay ko lang itong mga regalo natin kay Peter dun sa table, ha? Sige, dito lang kami. Kumain na ba kayo? Oo, tapos na. Pasensya na, ngayon ko lang kayo naasikaso. Ang dami kasing bisita. Umuwi from LA yung grandparents ni na Peter. Kaya ayan, parang mini family reunion na rin to. Oo nga in fairness sa parents mo, ang groovy pa rin nila for their age. And diretso pa rin managalog kahit dekada na silang nasa States. Nakilala mo parents ko? Oo, kanina kasi nung kumakain kami sa loob, nakatambay din dun yung parents mo, so pinakilala ako ni Conrad. Pinakilala ka? I see. I'm glad you guys are able to make it to Peter's birthday. Oo naman, para makapag-bonding din silang mag-aama. Oo nga eh. Lately kasi nawala ng time si Conrad para sa mga anak niya. Sa edad pa naman nila, mas lalo nilang kailangan ng gabay ng father nila. Lalo na both of them are boys. Mothers can only teach so much. Ewan ko ba? May iba na yata pinagkakaabalahan si Conrad. Or baka meron ng ibang umaagaw ng oras at atensyon niya. Kung sino man yon, nakakairita. Hindi niya naiintindihan na mas kailangan si Conrad ng mga bata more than anyone else. Iniisip ko nga, dapat lumipat si Conrad dito sa village namin. Maraming mga for sale dito. Para mas malapit siya sa mga bata. Para mas may time siya sa family niya. Sa bagay, may point ka. Or maybe, kami na lang lalapit sa kanya. I can sell this house and find a better place near Conrad. Alam mo na, para sa mga bata. Pwede.
So, sino nga ulit yung mga ama ng bata? Excuse me? Hindi kasi nakwento ni Conrad na kaya kayo naghiwalay kasi yung firstborn mo hindi siya yung tatay. Pati yung pangalawa, iba rin yung tatay. Talaga? Kwenento niya yun? Gaano na ulit kayo katagal? 5 months. 5 months! Ang aga pa pala ng relationship nyo. Tapos nasabi niya na yung part na yun sa buhay niya? Normal naman na ata siguro yun. Well, alam naman din niya lahat about me, so... I mean, what did you see in each other anyway? Don't get me wrong, ha? Marami na akong nakilalang naging girlfriend ni Conrad after me. And you're different. Hindi ko lang sure kung in a good or bad way. I mean, hindi pa naman tayo close and everything. Naku, buti naman nasabi mong different ako sa mga exes niya. So, aside sa pagiging may pera ni Conrad, ano pang nagustuhan mo sa kanya? Ayos din tong bruhang to Well, bonus na lang siguro yung gatong ni Conrad. Pero alam mo na, yung pinaka-favorite ko talaga kay Conrad, Yes? yung sex. What? Girl, you know what I'm talking about, diba? He is so good in bed. My God! And ang hilig nakakaloka. Seriously? And every time may break siya sa flights, girl, halos araw-araw. Stephanie, parang hindi naman yata tamang sinabi mo sa akin yung mga ganyang bagay. Alin? Tinanong mo ako kung anong nagustuhan namin ni Conrad sa isa't isa, di ba? You're really different, no? And I can say, ngayon pa lang, you're different in a bad way. Okay. Excuse me. Nag-walk out? Aangas-angasan ako sabay hindi naman pala makakasabay. Hoy, laking pasa ito, no? Ano ngayon gagawin ko? Kuha na nga lang ako ng cake. Stephanie? Are you okay? Oo, bakit? Parang nakita ko inirapan ka ni Ashley before she walked away from you. Kasi naman, ang gaga akala niya mabubuli niya ako, no? Bully? Hindi niya alam, praktisado na ako mula elementary. Ano ba nangyari? Diyos ko, mahabang chika. So, what? You wanna leave? Pwede na tayo malis if you want. Paano yung mga bata? Well, we had enough time together. Tsaka malalaki na yung mga yun. Sige, alis na tayo. Okay, let's go. Ito kaya? Or maybe ito na lang. Oh, ano ginagawa mo? Parang nakaka-concentrate ka dyan sa phone mo. Namimili ako ng jowa reveal photo. Ng ano? Jowa reveal photo. Ipopost ko na today. Akala ko ba inaantay mo umabot tayo ng 6 months? Hindi na, ngayon na, no? Stephanie, kung ipopost mo yan dahil kay Ashley, wag na. Hindi naman ata magandang ipopost mo lang yung tungkol sa atin out of inis. So please tell your friends about me dahil ready ka na at dahil hindi triggered ka. Alam mo, tama ka. Triggered ako. Pero ipopost kita hindi dahil kay Ashley. Pero dahil na-realize ko na bakit ang dami kong arte? Ano ngayon kung pagchismisan nila ako? Ano ngayon kung mag-break man tayo? Wag naman sana. After kita i-post, from now on, gagawin ko kung anong gusto ko. Yung mga fake friends nangiintriga, pero yung mga true friends,
magiging happy for me no matter what. Wow. Buti naman, finally naisip mo yan. Nahahawa na ata ako sa'yo eh. Pwede, good. Kaya ito na, ipopost ko na tong picture natin from yesterday nung nagpunta tayong Tagaytay. Okay, whatever you want. Tag kita ah. Eee! Dapat lang. Okay, ito na. Attached photo, tag at Conrad. Caption is, ano bang caption ko? I love you. And post, oh my God! Bakit kinakabahan ako? Oh my God! Tatago ko nga muna cellphone ko. Mamaya ako na i-check. Oh my God! I love you too. Oh, bakit hininto mo sa tabing sasakyan? So, Ha? I wanna make love to you right now. Dito sa kotse? Yes, please. Sure ka bang walang dadaan dito? Not at this hour. Isa pa, tinted ang sasakyan ko. Oh, ayun pala eh. Tara! Come here. Ride me, baby. Ride me. Paano to? Dito sa harap? O sa backseat? Bea, for the first time, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipagsabayan sa ibang tao. Mahihain nga kasi ako at madaling ma-intimidate. Pero for some reason, nag-init yung dugo ko dun kay Ashley. Hindi ko kasi napupusuan yung inaasa niya towards me. Parang naging protective/possessive ako kay Conrad. Ayokong may nagtatangkang sumabit sa buhay ni Conrad. Yes, para akong asong minarkahan ng teritoryo ko. Siguro dahil naloko na ako before, kaya ayokong maulit-ulit yon. Natuto na akong ipagtanggol ang sarili ko at ang lalaking quote-unquote pagmamay-ari ko. Conrad is mine and I am his. O taray, gusto niyo yon? Pero mabuti na rin sigurong na-threat ako kahit papaano. Kasi doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na panindigan at ipagmalaki ang taong pinili kong makasama. Conrad was honest and sincere with his feelings umpisa pa lang. Kaya ayoko maging unfair sa kanya. Tama lang na gawin ko rin yung ginagawa niya for me. And true enough, pinatakti ako ng mga tanong at mga samot-saring comments nung nag-jowa reveal ako sa social media. Pero nagets ko rin sa wakas yung feeling na walang pake. Kasi masaya ka sa ginawa mo at sa taong kasama mo. And Popoy at Bea, I am so crazy in love with my boyfriend right now. At hindi ako nahihiyang aminin na bukod sa ugali ni Conrad, nahulog ako sa kanya dahil sa bonggang sex life namin. And I think importante yon. You have to be emotionally and physically attracted to your partner para magtagal kayo.